Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong unang araw ng buwan ng Kapaskuhan, Disyembre, taong 2020. At paalala po natin sa inyong lahat, ang pinakamahalagang paalala sa panahon ngayon ay ang pagsusuot po, gaya ng paalala ni Presidente Duterte, ng inyong mga face mask at ng face shield. At palagi po kayo maghuhugas ng inyong mga kamay for 20 seconds with soap and water. And pag kayo nasa labas na, eto, nagiging kontrobersyal. Mag-observe po kayo palagi ng 2-meter safe distance or 6 feet. Whether kayo ay nasa loob ng mall, sa labas, nasa beach, basta importante ho yung pag-observe ng social distancing. At syempre, para sa inyong mga pananggalang sa coronavirus, apart from safety protocols, kayo po ay palaging kumain ng mga masustansyang pagkain, gaya ng gulay, prutas, fruit juice, uminom ng tubig ng marami, exercise, sunlight, at kayo po'y matulog ng tama sa oras at tamang bilang. Napanood natin si Presidente Duterte kagabi. Isa sa mga binanggit niya po, yung pagpapa-extend ng pagpapatupad ng General Community Quarantine dito sa Metro Manila sa buong buwan ng Disyembre. Maliban po sa Metro Manila, ang GCQ hanggang dun sa Batangas, sa Iloilo City, Tacloban City, sa Lanao del Sur, Iligan, at sa Davao City. The rest of the country will be under modified GCQ. Mas maluwag sila. Alam po ninyo, pag panahon ng Pasko, talagang yung traditional na pagkakaroling, hindi nawawala yun. Ako, natatandaan ko nung ako'y elementary, talaga gabi-gabi kami nagkakaroling ng aking mga barkada sa Project 4. At yan alam niyo yung, kung masasabi niyo yung sakit, umabot nga yan pati sa mga teachers, mga doktor, pati sila nagkakaroling na. Susulatan ka, darating sa mga bahay mo, at magkakaroling. Whether you like it or not, you have to entertain them. Kasama na rin yung siyempre maghahanda ka, apart from yung donasyon mo. Pero ngayon pong Kapaskuhan, dahil meron tayong pandemya, napagkasunduan po ng mga alkalde dito sa Metro Manila, nai-recommend na sa Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases. Napakahaba naman ito. ATF na lang nga. Na ipasa ilalim ang Metro Manila sa ilalim ng General Community Quarantine para nga makadlangan yung pagkalat ng coronavirus. At yung pong pagbabawal ng mga Christmas parties, ito man ay public or private, pati na yung caroling, bawal na rin yun. Sa ngayon po kay Secretary Francisco Duque ng Department of Health, pati na yung medical community, sila po ay nanawagan din sa kababayan natin na kung maaari, wag na muna tayong bumisita sa ating mga pamilya, mga kaibigan. Sa panahon ng Pasko, gawin natin ngayon na. Bago pa dumating yung Christmas Eve and Christmas Day. Kasi ang problema talaga, baka tayo madat na ng
paghahawaan. Alam niyo po yung incubation period 14 na araw. At hindi mo talaga malalaman kung ikaw yung nakakakuha niyan hanggang hindi lalabas. Yung mga simptomas. Ang iba nga, walang simptomas Pag nagpa-swab test ka, bigla ka na lang negative. At yung pong Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, ganun din ang ginagawa nilang panawagan. At sabi nila, yun daw mga taong dumadalo sa mga malalaking indoor gatherings at mahina ang ventilasyon. Mas mataas yung panganib na ikaw ay magkasakit ng coronavirus. Pero sabi naman ni Dr. Antonio Dans, kung hindi talaga may iwasan na kailangan kayong merong titipon-tipon, kailangan talaga gawin nyo na lang sa labas. Mas maganda yung circulation nga naman doon. At i-observe nyo pa rin yung 1 meter distance and wear mask and face shields. Ako, hindi ako 1 meter. Ako talagang palagi 2 meter kasi yun ang narinig ko nun sa World Health Organization. Mas mabuti na yung abandon of caution kesa we risk maging reckless tayo. Sabi po ni Secretary Duque, alam niyo yung slight increase. Nagkaroon tayo ng slight increase Kung matatandaan niyo, ilang araw na less than 2,000. Pero tumaas nung Lunes 2,076 yung mga bagong kaso na merong sakit. Kaya ito raw ay sinyal, babala, na talagang tayo dapat doble ingat sa ating mga pang-araw-araw na galaw, sa ating pagsusuot ng face mask, face shield, buhugas ng kamay, pag-observe ng 2 meter, 6 feet distance. Ang sinasabi po kasi ng mga nagre-research, yung mga nanunuri, sumusuri, talagang yung pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso, talagang ito'y galing dun sa tinatawag na community transmission. At lalo itong lumalala kung maraming taong gumagalaw at nakakalimutan na magsagawa ng mga binanggit nating safety protocols dahil siguro iba nakatamaran na, yung iba naman pagod na, pandemic fatigue ang tawag nila ron. O kaya sabi ni Secretary Duque, saka si Presidente, kagabi, inulit na naman. Sabi niya, ano ba kayo? Wala naman tayong gagastusin. Napakadali nga naman. Ay, lalagay ka lang ng face mask. Ang dami namang face mask. Nagkalat na ang face mask Balita nga natin, milyon-milyon na mamanufacture natin at tayo na nagsusupply ng face mask sa iba't ibang bansa. Kumanda na nga yung negosyo ng face mask pati face shield. Kaya sabi ni Presidente, suot nyo na kasi yan. Huwag na tayong maraming excuses. Gawin nating second nature, sabi nga ni Secretary Duque. Ito, magandang balita naman to. Ito, sinabi na po natin to, ulitin natin. Yung sa swab test, dahil requirement po yung swab test, kung tayo maglalakbay, papunta sa mga probinsya, yung pong presyo, nilagyan na ng cap o hindi ka pa pwedeng umakyat more than sinabi ng Department of Health. Alam niyo ba kung magkano? Sabi nila, doon sa mga government facilities, 3,800 pesos. Yun ang maximum. Pwede pang babaan. At yung mga private laboratories,
eh, 4,500 to 5,000 for every PCR test. Eh, di ba, nabanggit natin sa inyo, itong facility ni Jeff Cheng dyan sa may Client Park. Pag home service, 4,500. Sa bahay pa. Pero pag pupunta ka doon, pwedeng drive-thru, punta ka doon, 4,000. Sa ngayon po sa DOH, yung pong price range na yun, kasama na doon yung lahat na pagkagastusin, kaugnay sa testing, pati yung mabilis na oras ng pagkakaalam mo kung anong resulta. At yung pong price range now, beginning kahapon yun, kahapon. Kaya pinapaalalahanan natin lahat ng mga private laboratories, including the public facilities, na meron na hong price range. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang sandali ng paalala sa ating istasyon. Sa ngayon po dito sa Department of Trade and Industry, na si Secretary Ramon Lopez, ito raw ating bansa ay magiging hub for a healthcare manufacturing and services industries. At ito sinabi niya doon sa isang pagtitipon ng mga senior global business and government leaders. Ito yung opening session ng Horasis Asia Virtual Meeting 2020. At sabi po ni Secretary Lopez, ang ating bansa ngayon, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng shift sa mga priorities natin sa kalakalan. Halimbawa, gaya na sinabi natin sa inyo kanina, yung healthcare sector natin. Napuwersa sila na baguhin yung kanilang mga negosyo. O yung mga puro shirt, puro damit, napupunta na ngayon sa mga PPE, pupunta na sa mga face mask, face shield. Kaya nagkaroon talaga ng pivot na tinatawag, turnaround sa ibang bahagi ng pagninegosyo. Sapagkat yun ang kailangan natin ngayon. Kung matatandaan nyo, di ba, nung Marso, Abril, hirap na hirap tayo dahil zero production tayo. Hindi umasa tayo doon sa mga ibang bansa na naghahabulan din, nag-iisa para makakuha ng mga PPE. Bandang Hunyo na lang tayo nag-umpisa ng magkaroon ng mga face mask, face shield, at nagpuproduce na rin tayo ng PPE. Kaya sabi ni Secretary Lopez, ngayong nakaraang 6 na buwan, mantakin nyo, mayroon na tayong napoproduce na 3 milyon. Bawat buwan, At pwede na po tayo daw mag-deliver ng 60 million medical masks a month. O, biro nyo yun. Malaking negosyo yun. At sabi ni Secretary Lopez, tayo rin ang key supplier ng mga healthcare workers around the world. Ibig sabihin, tayo nagbibigay ng mga nurses, mga doktor. Kasi tayo, marami talagang kumukuha ng nursing, maraming kumukuha rin ng medicine. Marami tayong graduado eh. Kaya, yung bahaging yon ng ating economy
at sektor sa ating lipunan. Yun ang umuusad tayo ng maganda. Oh, by the way, itong si Secretary Martin Andare, binabalita nga pala na meron ng Mindanao Media Hub dyan po sa Davao City. At mag-a-air na ito, the first television broadcast ngayong Sabado. Nagpalabas sila ng advisory. Ito raw ang first PCOO Media Hub sa labas ng Maynila. At magbo-broadcast to ng regular mula alas 11 ng umaga. Malaking building to ha. 6 na palapag po ito, 6-story. At ang mga equipments dito, mga gamit dito, upgraded para sa PTV at sa Radyo Pilipinas. Na dati na ng mga nag-aayos rito sa AM and FM band. At mga gamit daw po rito, state-of-the-art facilities, pati mga studio. Ay mantakin nyo yung bawat palapag, ang laki, 1,000 square meters. At ito pong MMH will serve as government's main broadcast sa Region 10, sa Northern Mindanao, sa Caraga Region, at sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao, para maipahayag yung mga importanteng balita at mga kung ano-ano pang kailangang impormasyon na dapat na paiabot dun sa mga taong naroon. Alam niyo ba kung magkano itong facility ito? Ito ay 700 million pesos. Sabi po ni Secretary Martin Andanar ng PCOO, ito ang isa sa mga malaking legasiya, one of the biggest legacies that will be credited to President Rodrigo Roa Duterte. At dahil dito, inilalapit nito ang Mindanao o ang pamamahala ng gobyerno sa Mindanao. Hindi ba palaging reklamo mga Mindanao, mga taga Mindanao, sabi niya, kami naman hindi nyo napapansin dito. Palagi na lang Luzon. So magandang balita yan. Meron naman tayong bagong communication platform. O natatandaan niyo po ba yung barilan kung saan yung hindi tayo nagkakamali, 4 na military intelligence operatives sa Hulo-Sulu na nagko-conduct ng surveillance pagkatapos may checkpoint. Tapos pinasunod sila dun sa police station. Hindi pa nakakarating. Ayan, binagbabaril na sila. Patay. Meron na pong development doon sapagkat yung pong Police Internal Affairs Service o yung PNP IAS nirekomenda na po ang pagpapatalsik o dismissal ng mga police officers na imbuelto o naugnay doon po sa barilan na yon. June 29 po nung mangyari yon. At sa isang pahayag ni General Arevalo, tagapagsalita ng AFP, inaantay na lang po nila yung paghahain ng kaso kriminal laban sa mga pinaghihinalaang kriminal. At syempre, wini-welcome ng AFP yung rekomendasyon ng PNP-IAS na ihiwalay yung mga nagkamit ng krimen sa serbisyo ng PNP. At pag ito po ay na-adapt na, hindi ibig sabihin, dismiss ka lang. Merong panag-aantay na criminal case sa inyo. At sinasabi po ng Sandatang Lakas na hindi sila aalis sa kanilang commitment sa mga biktima, ng kanilang pangako, at sa kanilang mga mahal sa buhay na hanapin nilang hustisya para sa kanila hanggang ito'y ma-serve. Samantala, si Presidente Duterte,
nagkaroon po ng usapan with Australian Prime Minister Scott Morrison sa pamamagitan ng telepono. Nung Lunes lamang po ito, at pinag-usapan nila yung bilateral relation ng Philippines at ng Australia, pati na yung regional and multilateral cooperation. Kasama na rin yung resulta ng 37th ASEAN Summit and related summits. Doon po sa pag-uusap nila, winelcome po ni Presidente yung interest ng Australia na paigtingin ang kooperasyon sa ASEAN dun sa maritime security, countering marine plastic debris, counter-terrorism, pati na yung cybersecurity. Ito kasi ang mga priority issues dito sa ating bansa. At ito ay sangayon naman kay Chief Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs, Yusek Robert Eric Borge. Sabi po ni Yusek Borge, si Presidente raw ay winelcome yung pledge, yung pangako, yung commitment ng pagsuporta ng Australia dun sa ASEAN's COVID-19 response and recovery efforts. Sabi ni Presidente Duterte, we consider Australia a close partner. Kinukonsidera daw po niya ang Australia bilang malapit na kasama sa pagpapatupad at paggalang at pagsunod sa batas internasyonal in upholding international law. Kasama na including UNCLOS, ito po yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito yung batas na pinapairal kaugnay sa kung ano ba ang regla dyan, kung ikay nasa karagatan. At sabi pa ni Presidente, kasama na yung pag-promote ng maritime security. Kagabi, dun po sa kanyang televised broadcast, Presidente Duterte, inilabas yung maraming mga opisyalis ng gobyerno ang tinanggal sa serbisyo dahil sa katiwalian, graft, and corruption. Yung mga iba po dun sa mga binanggit niya kahapon, nginalanan niya, binasa niya yung listahan Ito na-dismiss na ng mga tagal na rin. Pero yung finality, syempre, meron po kasi mga appeal, may mga rekonsiderasyon. Pero ito na yung final. At merong mga prominenteng pangalan na binanggit sa Presidente, kagaya ng isang cabinet member dati. Hindi tayo nagkakamali sa panahon nito ni Presidente Arroyo. Yung pong Agriculture Secretary Nasser Pangandaman. At yung isa naman, yung dating mayor ng Iloilo City, si Jed Patrick Mabilog. Kung matatandaan nyo, itong si dating mayor ng Iloilong Mabilog. Kasama ito dun sa listahan ng inalanan ni Presidente na di umano ay kasama sa illegal drug trade. At ito ay inorderan din ng dismissal ng ombudsman. 3 taon na nakakalipas dahil sa hindi maipaliwanag na kayamanan, unexplained wealth. Sabi naman ni ex-mayor Mabilog, wala daw siyang itinatago. At pagkatapos, ano kaya niya sabihin? Nung mga tapos yung televised address ni Presidente, nag-tweet siya. Ibig sabihin, akala ko nakakulong na ito, hindi pa pala. Nag-tweet. Sabi niya, coming from him? Question mark. Ano yung ibig niya sabihin? Anyway, dun po sa televised address sa kagabi,
Talagang hindi niya mapigilan na magsalita kaugnay dito sa issue ng red tagging. Sabi ni Presidente, hindi nagre-red tag ang gobyerno kayong mga legal fronts ng CPP, NPA. We're not tagging you. We are identifying you na kayo'y mga komunista. At ninalanan niya si Congressman Carlos Zarte na isang komunista. O paano na yan, Congressman Carly? Ikaw naman kasi, bakit naman hindi mo maamin? Well, hindi naman bawal maging komunista dahil tinanggal na nga natin yung batas tungkol sa maging miyembro ka lang eh. May krimen na. Pwede mo naman sabihin, komunista ako, pero ayaw ko ng armadong pakikibaka. Eh, ayaw mo naman gawin. Pag kayo naman tinatanong, kundinin nyo nga ang CPP-NPA, ayaw nyo naman. Kaya halata tuloy kayo. Sabi ni Presidente, yang kilusang komunista, walang ideology yan. Ang gusto lamang yan, pabagsakin ng gobyerno. At sabi ni Presidente, marami na ang mga taong nanggaling dyan at kayo'y in-expose dahil sa inyong brutality. O hindi ba daming pinapatay yung CPP-NPA ng mga miyembro nila? Kung gusto nyo malaman ng mga kwento dyan, mga inside story, alam nyo kung sino mga tatanungin nyo, yun. Si Bishop Nilotayag ng Aglipay. Dati ho itong chairman ng Kabataang Makabayan nung ito'y panahon pa ng UP days during the 70s. Nakulong ng matagal na panahon. Tanungin nyo rin si Victor Corpus. Tandaan nyo si Victor Corpus, Class 67 ng PMA, na ni-raid yung armory at nag-defect. At pagkatapos, sabi niya, sumuko na lang ako kasi nakita ko anong talagang ginagawa ng CPP-NPA. Mali na. Tanungin nyo rin si Peter Mutok. O yan. Ano rin yan? Mataas na rango niya nung mga panahon. Nakulong din. Sila ho ang mga nakakaalam dyan kung ano talaga ang ginagawa ng CPP-NPA kasi dati silang nandun. So truth lies on their lips. Hindi mo mapapasinungalingan. Hinamon po ni Presidente Duterte si Jose Maria Zizon, ito ang nagpundar ng CPP, na magdebate sila sa communist ideology. Ano ba mga organisasyon yung nasa ilalim ng Makabayan Black? O hindi ba, yan yung Bayan Muna, ACT Teachers, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, Katribo, Migrante, Akabatak, Courage, Piston, Kalikasan, and Aking Bicolnon. O, di ba, lumawak na rin sila, dumami na rin sila, no? Natatandaan nyo, binida natin sa inyo na noong isang linggo, yung mga magulang ng mga anak na nire-recruit ng mga CPP-NPA, nag-rally sila. At kinukundina nila yung pag-recruit ng kanilang mga anak. Dito sa mga sinasabing legal fronts. Alam nyo, nung isang araw lamang, yung isa pong party list representative, yung anak nito, tinutukoy po natin si Euphemia Campos Culyaman. Yung anak niya, apparently, na-recruit pumasok sa NPA.
at tinanghal po siyang bangkay matapos ang labanan diyan po sa San Isidro Marihatag, Surigao del Sur noong Sabado ng hapon. Yan po isa ngayon sa report ng 3rd Special Force Battalion. Sabi po ni Lieutenant Punzalan, Chris Juper Andrea Punzalan, yung opisyal ng 3SFB. Kinilala niya po yung anak ni Kongresista Culyamat na si Jeveline Campus Culyamat. At meron po itong alias sa underground, Kareb. 22 anyos lamang po ito. At ito'y miyembro ng Sandataang Unit Pampropaganda ng Guerrilla Front. Ilan daw pong kanilang mga tropa habang nagkoconduct ng security operations dahil nakatanggap sila ng report sa mga sibilyan na mayroong mga armadong tao doon sa vicinity ng San Isidro. Kaya nagpunta sila, ayun, nagkaroon ng enkwentro. At ito daw ay tumagal ng mga 45 minuto bago nag-retreat. Umurong itong mga NPA. At iniwan na lamang doon yung patay na katawan ni Culyamat. Nakausap na raw po yung pamilya at yung matandang anak ni Kongresista Culyamat nasa funeral parlor na. At talagang kinumpirma na yung kanyang kapatid nga, si Jeveline, ang napatay. Ito namang si Kongresista Eufemia Culyamat. Nagbigay naman ng pahayag. At hindi rin siya nagugulat na pumasok sa NPA ang kanyang anak dahil daw sa patuloy na nararanasan naming mga katutubo sa mga pagmamalupit at pang-aabuso ng AFP at ng kanilang mga paramilitary groups. Naranasan mismo ito ng aming pamilya, sabi po ni Kongresista Culyamat. Sabi niya, nasa wastong gulang na yung kanyang anak na si Jeveline at kaya na nitong magdesisyon para sa kanyang sarili. Naniniwala daw siya na makatwira ng kanyang ipinaglaban pero ibang forma ang kanyang pinili para mapigilan ng pagbubusabos sa mga lumad at katutubo at para magkaroon din daw ng makatarunang lipunan ang dagdag ni Culyamat. Alam po ninyo, yung anak niya, iba naman ang sinasabi, Kongresista Culyamat. Sapagkat merong pahayag yung kanyang anak na si Jackson Culyamat. Anak din ito at kapatid ito ng napatay na pinaghihinalang NPA. So, sabi nung Jackson, yun daw pong mga iba't ibang community programs na inilunsad ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para sa mga indigenous people na kagaya nila, sa mga komunidad. At ito, nilabas niya po sa isang, video niya ito, pahayag niya ito sa isang video. Wala naman daw na ginagawang paglabag sa batas o sa karapatang pangtao itong mga sundalo mula nung dumating sila dyan sa sitio Hanayan, kilometer 16, dyan sa barangay Dantagon, Lianga, Surigao del Sur. Isa po itong Lunad Community, kung saan marami pong mga balita na maraming harassment ang ginagawa ng mga NPA. Sabi po ni Jackson Culyamat, anak ito ni Congresswoman Culyamat at kapatid ng Jeneline na napatay sa enkwentro sa pagitan ng NPA at ng Sandatang Lakas. Sabi niya, as a matter of fact, katotohanan dyan, sabi niya, itong mga sundalo, they even help with providing water in the mining area.
Nagbigay pa nga sila ng tubig dyan sa mga mining area. At they built a dam, gumawa sila ng dam. At yun daw pong presence ng mga sundalo dun sa komunidad nila ay nagdulot ng kapayapaan sa IP communities. Kaya sa kanyang pahayag, video statement to. Sabi niya, for our part, for those who live here, para sa aming bahagi, dun sa mga nakatira dito, we are thankful to the presence of the soldiers. Kami nagpapasalamat dito sa mga sundalo who have been helping us with our needs na tumutulong sa aming mga pangangailangan. Most especially, lalong-lalo na sa paggagawa nila ng mga kalsada, providing us roads, electricity, and other issues we have at the moment here in the community. Pati raw paglalagay ng elektrisidad at kung ano-ano pang mga kailangan nila sa komunidad. For our other problems that are until now not responded by the government, we hope that we will be assisted by the soldiers in solving these kinds of problems in our community. At doon naman daw po sa mga ilang pa nilang problema na hindi pa natutugunan, nung maasa sila natutugunan nito, tutulungan sila ng mga sundalong naroon sa kanilang komunidad. At sabi po ni Jackson Kulimat, yung relasyon sa pamamagitan ng IP communities at ng mga sundalo ay mukha namang okay. For now, sabi niya, with our condition, sa kalagayan namin, with what the behaviors the soldiers are showing, dito sa pinapakita ng mga sundalo sa amin, things seem to be okay. Mukhang okay naman ang relasyon. At dito kami nagpapasalamat. Sabi niya, this is what we are thankful for. For now, we're hoping that the soldiers will help us so that roads will finally reach us. Maasa daw silang makatulungan sila ng mga sundalo para daw yung mga kalsada ay magkakaroon pa ng maraming itatayo. Pati raw yung kawalan ng elektrisidad naging problema rin. So, eto tayo, meron tayong conflicting adversarial pa ang dating. Sa nanay at sa anak. O sino paniniwalaan natin? Yung isang anak niya, masok sa NPA. Sinasabi nitong ina, hindi siya nagtataka dahil maraming abuso ginawa ang mga sundalo. Pero sinasabi naman ng anak niyang lalaki, hindi. Katunayan, tinutulungan kami ng mga sundalo rito sa aming komunidad. O kayo na humusga kung sinong paniniwalaan niyo sa dalawa. Pero tandaan niyo, yung pong mga sundalo, sa ilalim ng saligang batas, sila ang protektor ng mga masang Pilipino, ng sambayan ng Pilipino. At hindi sila maaari na mag-abuso sapagkat yun na nga ang tungkulin nila, yun ang training nila, tumulong. Hindi ba sinasabi nga ni Presidente Duterte, yan nga mga errand boys natin Basta may problema, tatawagan natin sila sa mga barracks nila. Mag-earthquake, magbaha, magbagyo, magpandemya, merong rebellion, merong terorismo, sundalo. Kaya nga ba tinaasan ang sweldo nila? Halos doble. Sa panahon lang ni Presidente Duterte yun. Ganon niya kamahal ang mga sundalo. At ganon niya kinikilala kung paano itong mga sundalo natin binibuwis ang buhay nila upang pangalagaan ang kapayapaan, ang kasiguraduhan ng ating mga mamamayan. Seguridad. Security, yun ang kanilang pinatutupad laban sa lahat ng mga gustong sumira dito. Pero ito naman Commission on Human Rights, hindi ko malaman itong Commission on Human Rights. Kayo ba nasa gobyerno? Kayo ba commission kayo ng
pagpapatupad ng mga batas, ng karapatang pangtao. Kasi parang bawat salita nyo kontra sa gobyerno. Parang kinakampihan nyo pa yung mga kriminal, yung mga sa droga na involved. Ngayon naman, pinupunan niya yung ito daw pong picture ni Jeveline lumabas. Siya'y bangka eh. Ang ginagawa daw na parang victory photo. Pero sabi naman ni Secretary Lorenzana, teka muna, dati naman naming nilalabas lahat ng mga napapatay sa enkwentro. Para nga, ipakita natin sa kanila na walang mangyayari dun sa ginagawa ninyong pakikilaman sa gobyerno. Ordinaryo na yung mga paglalabas ng mga larawan na gano'n. Normal lang yun sa military. Para nga naman, yung mga kamag-anakan, yung mga kasamahan, kikita nila bangkay na tinanggal yung mga kaibigan nila, kasama nila, kapatid nila, anak nila. Makikita nila the futility of fighting the government. Na yun ang kahihinatnan. Hindi naman masama yun. Ang masama kung pag namatay, hindi mo bibigyan ng karampatang paggalang yung patay. Kailangan, ililibing mo yun. Bibigay mo sa pamilya. Alam mo sa pamilya para magawa ng wastong pagburol at wastong paglibing. O, yun ang dapat. Anyway, ito pong, itong mga indigenous leaders ng Mindanao, sabi po nila, itong CPP, NPA, pati na yung mga makabayan black na yan, kailangan akuin nila ang responsibilidad sa pagkapaslang pagkamatay ni Jeveline Culiamat. Alam niyo sabi nila? Ito, mga indigenous to. Pinapatay niyo kami. You are killing us. Corrupting our culture. Kinukurap mo yung aming kultura ninyo. Cursing our lands and pitting us with our own brothers and sisters. Ginagamit niyo pa itong aming mga lupain para kami paglabanin sa isa't isa. Magkaroon kami ng pagpatay sa isa't isa. Ito po ay pinalabas ng Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization and Mindanao Indigenous Council of Elders and Leaders sa kanilang sabay na pahayag. Joint statement po ito. At ito ang chair ng MYPYO na si Joel Unad. At yung head naman ng MIPCEL na si Alvin James Banayaw. Ang sabi po, yun naman daw nanay nung namatay o napatay, sinasabi na justified yung pagsama sa struggle. Nalulungkot sila na gano'n ang naging reaksyon ng nanay. Oo nga naman, hindi natin maintindihan din. Kasi nga, siyempre, justified kasi membro siya ng isang legal front. O, di siyempre, she will have to toe the line, yung line ng mga komunista. Meanwhile, ito pong mga leaders na binanggit natin, tinatanggi nila na meron silang link sa CPP, NPA, NDF. At sila raw ay bulag sa mga ginagawang recruitment ng mga NPA at ginagawa itong mga batang mandirigma. Kaya sabi po nila, tungkulin namin na
hingin sa pamalaan in behalf ng indigenous peoples na pangalagaan yung aming karapatan at buhay dito sa mga komunista. Oh, by the way, natatandaan niyo po yung pinag-uusapan yung mga NPA. Meron na pong conviction. Itong si Benito Tiamzon at yung kanyang kabiyak, si Mrs. Wilma Austria. Nasintensyahan po ito ng Regional Trial Court, Branch 216 ng Quezon City, ng kidnapping and serious illegal detention. Of course, merong karapatan ito na mag-apila. At unang-una, wala pa ho sila. Malaya sila ngayon sapagkat natatandaan nyo, ito'y nirelease ni Presidente Duterte upang makatulong doon sa mga peace talks. Pero, na-cancel yung peace talks dahil nga hindi naman nila, ang problema nga kasi, habang nagpi-peace talks, sinasalakay naman nila yung mga sundalo at mga civilian. O ibig sabihin, hindi sila tapat sa kanilang pakikipag-usap ng kapayapaan. Ito namang CPP, syempre, din-announce naman nila. Kasi daw persecution yung ginagawa dun sa dalawa. Wala daw palabra de honor ang pamalang ito. Wala naman daw basis yung kidnapping. Kasi palagi nilang sinasabi na, di ba kasama sila sa peace talks panel, bakit yung sila hinuli? Ang usapan, during the peace talks, libre kayo. Pero nung na-cancel na yung peace talks, paano pa? Back to where you came from dapat. Yan ang naging problema. Balikan po natin kayo after just a few seconds of break. Samantala, si Senadora Rizza Ontiveros noong linggo, nagmungkahi dyan sa Bureau of Immigration na kumari terminate na nila yung visa upon arrival scheme for Chinese nationals para daw matigil na yung persistent ng mga pogo-related crimes na nangyayari dito sa ating bansa. Walang tigil daw ang krimen at dinadala ng pogo sa bansa. Napapatutuhanan na sa Senado raw na maraming Chinese pogo workers and customers ng mga prostituted and trafficking women at ngayon kinukumpirma ng PNP na pogo-related din ang mga kaso ng kidnapping. Pero alam nyo, yung mungkahi naman maganda yung mungkahi mo, Senadora Rizza. Ang problema, ginagawa na yan Katunayan, ginawa na lang ang 30 days ng Bureau of Immigration. Sabi po ni Immigration Commissioner Jaime Morente sa isang press statement na yung maximum ng stay ng itong mga Chinese nationals 30 araw na lamang at hindi na ma-extend o i-convert sa ano pang uri ng visa. At sinasabi naman ni Commissioner Morente na yun namang kidnapping cases involving foreign nationals
hindi mo naman basta pwedeng i-link na kagad dito sa mga BUA scheme o yung pagdating ng mga national. The rise in kidnapping may not be a direct effect of the implementation of BUA. Sabi niya, the number of Chinese nationals increased due to, kaya daw dumami yung mga Chinese nationals, maraming factors. Pero yun daw, statistics show that the number of most nationalities, hindi lang daw Chinese, have risen significantly, tumaas ang bilang through the years. Sabi ng Bureau of Immigration, sabi ni Commissioner Morente, ayun daw po they will defer to the wisdom of the DOT and the DOJ regarding the future of the policy. At handa naman daw silang ipatupad kung ano man ang mga nararapat na galing sa ating mga policy makers. Ito naman si Yen. Hindi ko naman maintindihan ito si Makibenta. Kung ano naman, tinatanong niya, bakit daw kikipag-deal tayo dito sa AstraZeneca? Sabi niya, ito daw sekretary natin si Carlito Galvez, nag-anunsyo na pipirma na ng kasunduan with the private sector and the British-Swedish pharmaceutical company AstraZeneca para bumili ng 2 milyon ng bakuna para sa COVID-19. Sabi niya, there is a horrendous problem with this tripartite deal. Dahil daw, yung AstraZeneca, hindi pa raw nag-i-exist. Ginagawa pa lang daw. Bakit daw nagigipag-deal na tayo? Ikaw naman. Mabuti na yung, hindi nga ba, kaya nga ito nga paliwanag dyan Yen, nakabenta. Hindi tuloy mabenta yung tsorya mo Alam mo, talagang ginagawa natin yan kasi ang dami ngang naghahanap ng bakuna, ng vaccine. Una-unahan yan. Mabuti na yung meron na tayong mga kasunduan bago pa ilabas nila yan para mauuna tayo. Ang dami natin, 100 plus million tayo rito. Kailangan mabakunahan, sabi ni Presidente. Kung maaari, lahat na tao. Kaya mo na alam na nila ang ginagawa nila. Sabi nga ni Secretary Francisco Duque na ito namang, alam nyo, balikan natin kahit po tayo meron ng agreement, tandaan nyo, yung mga bakunang yan, daraan pa rin yan sa Food and Drug Administration. Kasi, kung halimbawa, pagdaan sa FDA, nakita natin na hindi pala effective yung bakunang yon. Wala. Yung kasunduan na yun, sira na yun. Kasi when you enter into an agreement, the presumption, the consideration is, yung pinapasukan naming kontrata sa iyo, magagamit namin at ito ay epektibo. Pero kung lumalabas sa kontrata ay sa test na hindi naman pala, di syempre wala tayong pinagkasunduan. Yun ang doon, condition doon. Ang pagkakaalam natin, 3 yatang kumpanya ang kinakausap ni Secretary Galvez dito. Siguro, antayin na lang po natin kung itong 20 million, merong sinasabi rito si Secretary Galvez, na at least daw 5 million vaccines doon naman galing sa China, sa pharmaceutical Sinovac. Sino is Chinese, Vac is vaccine, Sinovac.
Available na po ito sa first quarter of next year bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa coronavirus. At ang target po daw ay 20 million na vaccine o bakuna for the entire year na i-deliver quarterly. Yun daw pong Sinovac, nasa advanced stage na. And it got clearance from the vaccine expert panel and passed the ethics review board. Yun. Kaya naghahantay na lang po ito ng approval ng Food and Drug Administration upang magamit natin. Tayin po natin magandang balita lahat yan. But meanwhile, balik na naman tayo. Tayo nagiging makulit pero kailangan ulitin natin kasi talagang binibigyan po natin ng emphasis, focus, stress, yung paggamit talaga ng face mask, face shield. Observe 2 meter or 6 feet distance. Kasi talagang doon ho nagsisimula yung vaccine mukhang matagal pa yan Huwag na muna nating intindihin yun. Umasa tayong darating yan. Pero habang wala yan, sabi nga ni Presidente, napakasimple lamang naman. Wala naman tayong gagastusin maliban doon sa medisina. At saka, marami na nga face mask ngayon, mga face shield. Saka, pwede namang, marami na nga namimigay Yan lang sila, William Gatchalian, si Andrew Tan, si Ramon Ang, si Tessie Coson C, yung nasirang James Gaisano, at kung sino-sino pang mga mababay, si Dennis Uy, namigay po ito ng mga face mask, PPE, face shield. O kaya, mag-suit na po tayo ng face mask at ng face shield. At pag tayo'y nasa labas na, tayo mag-observe ng social distancing, 2 meters or 6 feet, and wash your hands frequently. At palagi tayong magpalakas ng ating mga katawan. Eat nutritious food. Mag-exercise. Tamang oras ng pagtulog. Expose ourselves to sunlight. And pag tayo po ay natutulog, nagigising sa umaga, huwag po natin kalimutan na tayo ay manalangin din. Magpasalamat na binigyan po tayo ng buhay at humingi tayo ng gabay sa dakilang lumikha. Naalalayan tayo sa ating mga ginagawa rito sa balat ng lupa. Ito po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nagsasabing, let us thread the path of roses. And let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.